hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darapin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Papupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ating pong misa ay inaalay natin para sa mga Kristiyanong pinag-uusig. At tayo po ay inaanyayahan na magsuot ng damit ng pula sa buong araw na ito upang pagkilala at pakikiisa natin sa intensyong ito ng atin pong simba. Sa nalalapit na pagtatapos ng liturhiya ng ating pong kalendaryo, ay nagpapahiwatig din at nagpapaalala ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito na kung saan ay kinakausap ni Jesus ang kanyang mga alagad at ibinibigay itong mga habilin na ito para bang mga huling habilin, mga magpapalakas ng loob nila. Kaya mahalaga po sa mga alagad na nakikinig at iniintindi ng mabuti kung ano itong sinasabi ni Jesus sa kanila. Sabi nga po, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, pinaalala niya rin yan, hindi ito magiging madali. Kasi maraming renunciation o pag-aalis ng mga bagay sa atin, mga detachment, maraming kailangan na isuko kung gusto talaga natin makasunod kay Kristo. Hindi magiging ayahay ang buhay. Hindi magiging maginhawa ang pamumuhay ng mga taong gustong sumunod sa Kanya. Sa konteksto po, hindi yung pagsasabuhay araw-araw, kasi mararanasan naman din naman yung ginhawa, mararanasan din naman yung karangyaan na ninanais natin kung tayo po ay hihingi at dudulog kay Kristo ng may pananalig. Pero dito po na sinasabi sa mga gustong sumunod sa akin. Sabi niya, ito yung mga mararanasan ninyo. Darakpin kayo, pagbibilanggo, mismong pamilya ninyo, ipagkakanulo kayo ng kaibigan ninyo, hindi magiging madali. Sinabi na ito ni Jesus. Kasi kadalasan, ang nagiging drama natin ay, bakit ganon? Kung kailan ako sumusunod kay Kristo, doon maraming pagsubok. Doon ako nagkasakit, doon ako nalugi, doon ako sinusubok at susubukin tayo.
kung talaga bang buo ang atin pong pananalig, kung talagang malinaw ang atin pong sinusundan. Bakit ba tayo sumusunod kay Kristo? Bakit gusto nating iali ang ating sarili para sa Kanya? Sa mga ganitong karanasan, no, ito yung nagpupurify, no, para talagang mapalabas at makita yung kung ano ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo sumusunod kay Kristo. Bakit natin gustong maging Katoliko? Ngayon, kung nung panahon ni Jesus, nangyari na ito, hanggang ngayon, nangyayari pa rin. Kahit na sinasabi na nating modernong panahon na tayo, meron pa rin mga lugar na kapag nalaman na ikaw ay Kristiyano, i-discriminate ka. Pag nalaman na Kristiyano, bubugbugin ka o kung ano man na mapagtripan nila. Meron pa umaabot talagang papatayin kapag ikaw po, no, sa mga nanonood natin sa online, alam nila ito, no, doon sa mga lugar na majority ay hindi Katoliko, yung mga nag-a-abroad, mga nag-OFW, alam nila ito, yung nararamdaman nila yung takot, no? Gusto nilang magdasal pero hindi nila magawa. Minsan, ang kwento nila, para makapagdasal, makapagrosaryo, nagtatalukbong pa ng kumot, nagtatago. Mga nanonood sa online, patago sa loob ng kwarto kasi pagagalitan sila o parurusahan sila. Pero doon nga nila mas naipapakita, no, na mas hahangaan naman talaga natin na sila ay talagang ganun na lang yung kanilang pag-asam na makarinig ng misa, makarinig ng salita ng Diyos. Yun nga lang, minsan kailangan pa ba nating maranasan yung ganung mga karanasan? Alam mo, dito sa atin, malayang-malaya tayo. Pero ito bang kalayaang ito ay nagagamit natin para mas gawin natin at ipahayag ang ating pananampalataya? O itong kalayaang ito ang mas lalong nagpapalayo sa atin sa Diyos? Madalas ko pong nababanggit, no? Inoobserbahan natin, dami ng tao dito sa parokya natin, sa lugar natin, no? Pero iilan nga ba yung talagang nagpapahayag ng kanila pong pagkilala ng pananampalataya kay Kristo? Yung ba ang dahilan? Wala akong panahon dyan. Hindi naman kasi ako kikita dyan. Maghahanap buhay na lang. Yun ang mga dahilan. Baka nga, minsan kailangan natin maranasan, no, nung panahon ng COVID, doon natin mas nakita yung pangangailangan natin na makapagsimba, makapagdasal. So, pinapahintulot talaga ng Diyos na mangyari ito. Kahit nga sa unang pagbasa na itong karanasan ng mga Hudyo, hinayaan na Jesus na may maghari. Una si Nebuchadnezzar, ngayon naman yung anak niyang si Belshazzar, na laging nilalapastangan, no, itong templo para makita kung mayroon bang tao, mayroon bang nananalig sa Diyos na mananatili, na magiging matapang kahit sa harapan ng hari, na dahil ito yung paniniwala niya, ito ang natutunan niya sa Diyos, susundin niya kahit buhay pa niya ay kunin. Sana pagdasal po natin na kung sakali tingin ng pagkakataon, maipahayag natin ito at magawa din natin ito. Ito rin naman po kasi isang biyaya, isang grasya din na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong karapat-dapat. Pero hindi pinagkakait, kaya nga sinasabi na ito ni Jesus sa atin, at sa kung maranasan natin isang araw, tandaan mo lagi, isipin mo lagi, ano ang sinabi ni Jesus sa ganitong sitwasyon. Amen?